tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon. Muling sumiklab ang tensyon matapos magpakawala ang Iran ng mga missile patungo sa Israel. Ito ang kauna-unahang malaking pambobomba mula nang maipatupad ang isang marupok na ceasefire noong unang bahagi ng Abril. Ang mapanganib na hakbang na ito ay nagbabantang magpabalik sa buong rehiyon sa isang malawakang digmaan at nagpapahirap sa mga diplomatikong pagsisikap. Dahil sa biglaang pag-atake ng Iran, muling umugong ang mga sirena ng babala sa iba't ibang bahagi ng Israel na nagdulot ng takot at nagpadala sa milyon-milyong mamamayan patungo sa mga ligtas na bomb shelter. Iniulat ng militar ng Israel na matagumpay nilang naharang ang marami sa mga missile sa himpapawid, bagamat narinig ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa hilagang bahagi ng bansa na nagpapakita ng tindi ng bombardment. Kinumpirma ng opisyal na state broadcaster ng Iran ang ginawang paglulunsad ng mga missile. Agad ding isinara ng Tehran ang kanilang western airspace upang maghanda sa anumang posibleng tugon o ganting salakay mula sa Israel. Ayon sa pamahalaan ng Iran, ang pag-ataking ito ay isang direktang tugon sa naunang pambobomba ng Israel sa katimugang bahagi ng Beirut na isinagawa ng walang babala sa kabila ng pakiusap ng Amerika. Bago pa man ang pagpapakawala ng mga misal ng Iran, naging mitsa ng panibagong galit ang biglaang pag-atake ng Israel sa Beirut noong araw ng Linggo. Nilabag ng pambobombong ito ang hiling ng Washington na huwag munang maglunsad ng panibagong opensiba sa rehiyon. Sa kabilang banda, iginiit ng Israel na ang kanilang aksyon ay tugon lamang sa naunang pagpapaputok ng grupong Hezbollah patungo sa hilagang bahagi ng bansa. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas sa publiko, nagbabala ang Revolutionary Guard ng Iran na kung mauulit ang mga agresibong aksyon ng Israel, magiging mas malawak ang kanilang ganti sa hinaharap. Sinabi nila na sasaklawin nito ang lahat ng target ng Amerika at ng mga Zionista sa buong rehiyon. Binigyang diin din ng Iran ang kanilang kakayahang rumisponde sa Lebanon sa kanilang sariling baybayin at sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sa panig naman ng depensa, tiniyak ng Israel Defense Forces na handa silang protektahan ang kanilang bansa laban sa banta. Bagamat nagdulot ng panik ang mga sirena sa buong bansa, inanunsyo ng militar pagkalipas ng isang oras na maari nang lumabas ang mga tao mula sa mga reinforced shelter. Gayunpaman, nananatiling nasa pinakamataas na antas ng alerto ang buong puwersa ng bansa laban sa mga susunod pang banta mula sa himpapawid. Nagpahayag ng matitinding salita ang mga pinuno ng militar ng Israel laban sa ginawa ng Tehran. Sinabi ni Brig. Gen. Efi Defri na gumawa ng isang malaking pagkakamali ang Iran sa kanilang ginawang pambobomba. Dagdag pa rito, kinumpirma ni Chief of Staff Lieutenant Gen. Eyal Zamir na handa silang salantain ng kaaway nang may determinasyon sa sandaling maibigay ang formal na utos mula sa pamahalaan para sa ganting salakay. Sa kabila ng nagbabagang sitwasyon, tila may pahiwatig ng pagpigil na nagmumula sa labas. Iniulat ng pampublikong broadcaster ng Israel na sinabi ni US President Donald Trump na sa tingin niya ay hindi na kailangan pang gumanti pa ng Israel. Sa isang panayam sa Financial Times, tahasang sinabi ni Trump na siya ang nagpapasya sa lahat ng pangunahing hakbang at hindi ang punong ministro ng Israel na si Netanyahu. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos, personal na tinawagan ni Donald Trump si Netanyahu upang himukin itong huwag munang gumanti agad sa ginawang pag-atake ng Iran. Sinabi ng opisyal na naniwala si Trump na matagumpay niyang napakiusapan si Netanyahu na maghintay muna. Bagamat wala pang opisyal na komento ang opisina ni Netanyahu, malinaw na sinusubukan ng Washington na pigilan ang pag-init ng sitwasyon sa rehiyon. Sa kanyang pahayag sa Fox News Channel, sinabi ni Trump na nais niyang huminto na ang mga Iranian sa pagpapakawala ng mga missile at bumalik na lamang sa lamesa ng negosasyon. Inihayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa naunang pag-atake ng Israel sa Beirut na hindi raw nakipag-ugnayan sa Estados Unidos bago isagawa. Sinabi ni Trump na hindi niya nagustuhan ang solong desisyong ito ng Israel na naglagay sa kanila sa panganib. Ang pag-atake ng Israel sa Beirut ay nag-iwan ng matinding pinsala at bighati sa mga sibilyan. Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, tinamaan ng airstrike ang isang residential building na nagresulta sa pagkamatay ng 2 katao at pagkasugat ng 20 na iba pa.
Ang insidenteng ito ay naganap ilang araw lamang matapos sumang-ayon ang mga gobyerno ng Lebanon at Israel sa isang ceasefire na pinangasiwaan ng Amerika. Sa kabila ng mga sibilyang biktima at matinding pinsala, nanindigan ng militar ng Israel na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga operasyon sa buong Lebanon. Ayon sa tagapagsalita ng militar, hindi sila titigil sa kanilang mga operasyon hanggat hindi nila ganap na nasisiguro ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Ang ganitong paninindigan ay lalo pang nagpapakomplika sa mga diplomatikong pagsisikap sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, tinanggihan ng militanteng grupong Hezbollah ang kasunduan sa ceasefire na isinusulong ng Estados Unidos. Ang Hezbollah, na umako sa responsibilidad sa pagpapaputok sa Israel, ay nagnanais na wakasan na ang direktang pag-uusap sa pagitan ng Lebanon at Israel. Sa halip, sinusuportahan nila ang posisyon ng Iran na dapat isama ang sitwasyon sa Lebanon sa pangkalahatang kasunduan sa pagitan ng Tehran at Washington. Naharahap naman si Benjamin Netanyahu sa matinding panggigipit sa loob ng kanyang bansa laban sa banta ng Iran at Hezbollah. Dahil sa nalalapit na halalan sa dulo ng taon, kailangan niyang ipakita ang kanyang tapang laban sa banta ng Iran at Hezbollah. Libo-libong residente sa hilagang bahagi ng Israel ang hindi na makapamuhay ng normal dahil sa patuloy na pag-atake, kahit marami ang humihingi ng marahas na tugon mula sa gobyerno. Ngunit malinaw ang pananaw ni Donald Trump na ayaw niyang makitang muling magsimula ang malawakang digmaan sa rehiyon. Sa isang panayam, sinabi niya na mas gusto niyang makakita ng isang surgical attack o mas tumpak na operasyon laban sa Hezbollah sa halip na malawakang pambobomba. Nilinaw din niya na hindi niya pinipilit na maging bahagi ang Lebanon sa pangkalahatang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Habang nagpapatuloy ang tensyong militar, labis na naapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa mga harang sa kalakalan. Patuloy na hinahawakan ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz habang ipinapatupad naman ng Amerika ang blockade sa mga daungan ng Iran. Dahil dito naantalang pagpapadala ng langis, natural gas at pataba na nagdudulot ng matinding pasakit sa ekonomiya ng iba't ibang bansa sa buong mundo ngayon. Bilang direktang epekto ng pag-atake ng Iran, nagdeklara ng agarang pagsasara ng kanilang airspace ang iba't ibang bansa sa rehiyon. Isinara ng Iraq ang kanilang airspace sa loob ng 72 oras habang ang Syria naman ay nagpatupad ng 12 oras na pagsasara. Lahat ng flight mula sa pangunahing internasyonal na paliparan ng Tehran ay sinuspinde ring upang maiwasan ang anumang aksidente sa himpapawid. Sa kabila ng mga pagsabog, nagpapatuloy pa rin ang mga diplomatikong hakbang sa likod ng entablado upang pigilan ang giyera. Ang Interior Minister ng Pakistan na si Mohsin Naqvi ay nagtungo sa Tehran upang maghatid ng mensahe mula sa kanilang Army Chief kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei. Bagamat walang inilabas na detalye sa nilalaman nito, malinaw na sinusubukan ng mga karatig bansa na mamagitan. Samantala sa Cairo, nagpulong ang mga foreign minister ng Egypt at Qatar upang talakayin ang mga posibleng elemento ng isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang Pakistan, kasama ang suporta mula sa Qatar, Turkey at Egypt ay aktibong nagtatrabaho upang tulungan ang magkabilang panig na tulayan ang kanilang mga pagkakaiba at maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng isang malubhang digmaang rehiyonal. Pagkatapos ng pag-atake ng mga missile, agad na nakipag-usap si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa kanyang mga katapat sa France, Qatar, Saudi Arabia, Britain, Egypt at Turkey. Ang seryeng ito ng mga tawag ay nagpapakita ng pagnanais na ipaliwanag ang panig ng Iran at posibleng maghanap ng diplomatikong solusyon bago pa maging huli ang lahat. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan dito sa World News.